Umaga po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon sa pagkakataon muli na tayo ay makapagsama-sama upang mag-aral ng Kanyang mga salita. Sa oras na ito, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, tayo po ay umawit ng isang awitin sa Panginoon. The steadfast love of the Lord never ceases. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Purihin kayo, Panginoon, sa oras na ito. Muli kami ay lumalapit, Panginoon, at napakumbaba na humihiling ng inyong patuloy na pagsama sa amin na nagkakaisa sa pag-aaral, O Diyos, ng inyong mga salita sa itong klaseng oras, Panginoon. Salamat dahil sa mga ganitong pagkakataon sa magitan ng Facebook, O Diyos, ay makapagsasama-sama kami kahit nasa iba't ibang lugar kami upang makapag-aral ng inyong mga salita. Sa oras na ito, muli, Panginoon, niling namin ang ibayang pagsama ng Banal na Espiritu upang maging bukas ang aming isipan at puso sa pagtanggap ng inyong mga salita. Nawa, Panginoon, na mapag-aaralan namin ngayon, O Diyos, ay matanggap namin ang lubusan at magamit namin, O Diyos, o muhay bilang inyong mga anak, O Diyos. Sa
Salamat sa inyo, Panginoon. Kung kami naroroon, samahan niyo po kami. Iba man ang oras ng iba namin kasama na naririto, sila man ngayon ay sa ibang panig ng mundo, samahan niyo po kami. Salamat po sa inyo. Nagkakatiwala po namin sa inyong lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Salamat sa Diyos sa pagkakataon na muli na binigay niya sa atin para tayo ay makapag-aral ng kanyang mga salita. Salamat sa Panginoon. Itong nakalipas na linggo, nakalipas na week ay nanggaling po kami sa Pastors Conference. Napakaganda ng ginawa ng Panginoon. Kami ay umuwi na punong-puno ng pagkilos at kapuspusan ng Banal na Espiritu. At ngayon namang week na ito, dadausin ang Workers Conference. Kaya sa lahat na pupunta, mag-expect tayo na mabuti at pinagmaganda para sa Panginoon. Dahil maganda ang ginagawa ng Panginoon lalo sa mga panahon ngayon. So tayo po ay magkapatuloy na sa ating pag-aaral. Ang pag-aaralan po natin ngayon, as you can see in our title, ay patungkol sa condemnation. Unahan ko na po kayo, puputulin po natin yan. Kaya nga meron nakalagay dyan na part 1. Hindi ito magiging parang tapos, parang nakahang siya. Pero sa tulong ng Panginoon ay matapos natin next week. Ayoko sana kasing magmadali para maging maayos yung ating pag-aaral. Although hindi ito masyadong extensive na pag-aaral, very deep. Gayon pa man makatulong sa atin ito para maunawaan ano nga ba ang condemnation o marinig, ma-recognize natin ang tinig ng Panginoon at ang tinig ng kaaway. So sa Biblia, ang salitang condemnation ay kaparehas ng tinatawag natin na punishment or paghatol, o kaya ay pagkawasak, o kaya ay verdict. Sa pinaka to make sense, no, ang condemnation parang sinasabi lang niya na dahil nagkasala ka sa Panginoon, impyerno ka. Yun lang po yung condemnation. Sa lahat ng mga, yun yung ibig sabihin yun ang tinatanggap ng mga nagkakasala sa Panginoon. Okay, maraming ibang way para makadaan ng condemnation sa isang tao, pero we will focus dun sa condemnation kapag tayo ay nagkasala, no, sa Panginoon. Ngayon, sino ba yung lahat ng mga sino yung nakakatanggap ng condemnation? Who is under condemnation? Sa Roma chapter 5, verse 18, sabi dito sa English, though through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation. Dahil sa pagkakasala ng isa, no, at alam natin ito, si Adan, mula sa kasalanan ni Adan, pumasok ang paghatol sa lahat ng tao. Kaya nga naman tayo ay ngayon resulting in condemnation. Tayo ngayon ay nahatulan ng kaparusahan ng kamatayan. Bakit? Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil sa makatarungang paghatol ng Panginoon, no? When we are yet sinners, hinahatulan na tayo ng Panginoon automatically dahil sa kanyang pagiging matuwid, no? Because of our trespass, dahil sa ating mga kasalanan, tayo hinatulan na ngayon ng kapahamakan, no? Kamatayan, walang hanggang kamatayan dahil sa mga nagawa nating kasalanan, dahil sa kasalanan na nagpasa-pasa na ginawa nila Eva at ni Adan, no? Ngayon, merong exemption sa mga magsusurrender sa Panginoong Jesus. Sa lahat ng mga mag-aalay ng buhay sa Panginoon, mananampalataya sa Panginoon, sila lang yung ma-exempt dun sa condemnation na iyon. At alam natin ito, John chapter 3, 18 and 19. Ayan yung basahin ko po sa English. He who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that light has come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Lahat ng sumasampalataya sa Panginoong Jesus ay hindi na hinahatulan, is not condemned, no?
Pero yung lahat na hindi sumasampalataya is condemned already. Katulad sinabi ko kanina, kapag tayo ay nasa kasalanan o hindi pa mananampalataya, we are already condemned. Pero yung lahat ng sumasampalataya sa Panginoon ay hindi na nako-condemned. At bakit tayo nakaranas ng condemnation and why are people condemned? Because the light has come into the world. Dumating ang liwanag sa mundo, pero yung mga tao ay minamahal pa din ang kadiliman kaysa sa kaliwanagan. Ang kanilang ginagawa ay kasamaan. Those who are not believers, at hindi na sumasampalataya ay kinokondemn, but those who believe in the begotten Son of God, sila lang yung nakakaiwas dun sa condemnation na iyon. Kailan ba nararanasan ang condemnation na iyon? Sige, sabihin natin, I will speak to those who... Ngayon, kunyari, kinakausap ko po ang lahat ng mga mananampalataya. Siguro naman ang kausap ko ngayon ay mga mananampalataya. So, after natin maging mananampalataya, some still experience sin. Yung iba pa rin ay nagkakasala. So, when is condemnation experience? Pagkatapos na tayo ay sumampalataya sa Panginoon. Ang condemnation ay nararanasan madalas after sinning, pagkatapos magkasala, or after repenting. Bakit? Alam natin ang condemnation ay mga salita na nagbibigay ng akusasyon o hatol sa atin. At magbibigay tayo ng mga dahilan about sa condemnation, facts about condemnation. Ano ba ang condemnation and how it is supported sa Biblia? Ano ba ang description ng isang condemnation? So number 1, condemnation offers no hope. Ang condemnation ay hindi nagpapakita ng pag-asa sa isang nagkasala. Kasi ang salita ng condemnation ay nagbibigay agad ng hatol. Na ikaw, pag nagkasala ka, ang sasabihin agad sa iyo ay, nako, wala ka ng pag-asa. Impyerno ka na talaga. Makasalanan ka. Mahiya ka sa Panginoon. Hindi ka talaga tunay na mananampalataya, Tumalikod ka na sa Panginoon kasi makasalanan ka lang. Yun ang condemnation. It offers no hope. Walang pag-asang binibigay ang words of condemnation or yung condemnation na tatanggap ng isang taong nagkasala o kaya ay hindi pa o kaya pagkatapos niya maghingi ng kapatawaran. So, ang words of condemnation ay hindi talaga mabuti sa pandinig ng isang tao. Bakit? Wala itong pag-asa. Isa sa mga ayaw natin marinig ay yung mga bagay na hindi nagpapakita ng pag-asa. Dahil ito yung nagpapahina sa atin. Parang ang condemnation ay nag-offer ng dead end para doon sa mga nagkasala. Pangalawa, condemnation does not give room for improvement. Condemnation does not give room for improvement. Dahil ang condemnation ay hindi nagbibigay ng pag-asa, dinedala ka na agad dun sa kaparusahan na kapag ikaw nagkasala o kahit ikaw ay humingi ng kapatawaran, ididikdik niya agad sa iyo na ikaw ay sa impyerno na, mapapahamak ka. It does not give room for improvement. So, it does not give hope and does not give room for improvement. Hindi ka binibigyan ng pag-asa na magbago pa, na matuto, na magkaroon ng pagkakataon na makabalik sa Panginoon. So, condemnation does not give room for improvement. Punishment agad ang bibigay sa'yo. Guilty feeling agad yung ibibigay sa'yo. No space to grow or change. Ano lang, ang binibigay lang sa'yo yung condemnation ay consequences of actions. Hindi way out or way to improve. Ganon kasakit ang condemnation sa isang tao. Sa isang mananampalataya kapag sila ay nagkasala o kahit sila ay humingi ng kapatawaran sa Panginoon. At dahil doon, we go to number 3. Condemnation manifests negativity. Condemnation manifests negativity. Ang condemnation ay nagpapakita or nagmamanifest ng negatibong bagay. Sa 2 Corinto chapter 7 verse 10. 2 Corinto 7 verse 10 or 2 Corinthians 7 verse 10. Babasahin ko po siya sa Amplified version, Amplified Classic
Version sa English. Sabi po dito, for godly grief and the pain God is permitted to direct produce a repentance that leads and contributes to salvation and deliverance from evil, and it never brings regret. But worldly grief, the hopeless sorrow that is characteristic of the pagan world, is deadly, breeding and ending in death. Sa Biblia, meron tayong tinatawag na worldly sorrow or condemnation. Sa ibang salita, condemnation. Sa ibang salita ay worldly sorrow. Ito yung binibigay na kalungkutan ng condemnation na hindi nagpapakita ng pag-asa. Nagbibigay ito ng kalungkutan na sadness with hopelessness. No? Kalungkutan na nakakamatay. No? Kalungkutan na nagdudulot ng kamatayan and ending in death. No? Ito yung kalungkutan na binibigay ito yung klase ng kalungkutan na binibigay ng condemnation. No? Pag tayo ay na-condemned, no? Kino-condemned, nag-create ito ng frustration sa atin, na pagkalito. Minsan ay nag-create ito ng takot sa atin. Minsan ay na-insecure tayo dahil, nagkasala na naman ako, hindi naman talaga ako karapat-dapat. Na mapabiling sa Panginoon kasi wala akong kwenta, kasi nagkakasala ako. No, fear na nakakatakot na ako, ayoko nang bumalik sa Panginoon kasi baka mamaya ay hindi na ako mapapatawarin ng Panginoon. Minsan naman ay nakaranas tayo ng defeat, no, pagkatalo kapag tayo ay nako-condemned. No, nakaranas ka ng discouragement. At yung mga feelings na ito na nagmamanifest, negative feelings na nagmamanifest dahil sa condemnation, ay yung nagpapahirap sa ating puso at isipan at nabibigay sa atin ng talagang kawalan ng pag-asa at inferiority. Minsan nga, inaalis itong mga bagay na ito, yung nag-aalis ng kagalakan at kapayapaan natin sa Panginoon. At nag-aalis ng dapat na nagbabubble up sa atin na kagalakan at kapayapaan. Kapag tayo ay nagpalugmok sa condemnation, these negative feelings pop up. It reigns in our heart and minds at nawawala na yung dapat na overpower niya yung kagalakan at yung kapayapaan na dapat na natatanggap natin sa Panginoon. So, condemnation manifests negativity. Pang-apat, condemnation does not cause you to go back or be closer to God. Condemnation does not cause you to go back or be closer to God. Ang condemnation ay hindi magtutulak sa atin para makabalik sa Panginoon o kaya ay mas maging malapit sa Panginoon. Pag ang condemnation ay hindi nagtutulak sa isang Kristiyano na magbago ng buhay, katulad na bagay natin kanina, it gives hopelessness. Ang condemnation naman ay hindi nagtutulak sa isang tao o isang Kristiyano para siya ay makapanumbalik sa Panginoon o maging close lalo sa Panginoon. Paano natin malalaman yun? May ibang mga Kristiyano at nakakalungkot. Mababanggit natin itong puntong ito sa bandang dulo nating pag-aaral next week. Dahil kahit sila yung nagkasala, alam naman nila na sila ay papatawarin ng Panginoon, but they are so fed up with condemnation. Sila ay puspos ng condemnation, words of condemnation, na mas pinipili nilang tumalikod na lang sa Panginoon. No? Dahil sa takot, sa hiya, no? Sa pagkatalo. No? Kaya pinipili na lang nila na ayoko na bumalik, ayoko na maranasan ng pagkatalo ulit, ayoko nang matakot, ayoko nang mabigo, no? Dahil sa pagkakasala ko. And condemnation, by that way, it brings them away from God. It pushes them away from God. Yung condemnation na nagtutulak papalayo sa Panginoon. Never the condemnation is used to bring us closer to God. Bakit? Sa pinakasunod na point natin, condemnation is of the devil. Ang condemnation ay nanggagaling kasi sa kaaway. Mula doon sa pinakaunang point hanggang sa point na ito, malalaman natin na ang condemnation talaga ay sa kaaway. The greatest source of condemnation is Satan. Sa Revelation chapter 2 verse 10, he is the accuser of our brethren. Nag-aakusa. Ngayon, ito nakakatawa sa ating mga Kristiyano, pag nag-aakusa ang kaaway,
agad nating pinaniniwalaan. Ang masaklap niyan, akusasyon pa lang po yun, hindi lahat ng akusasyon ay katotohanan. No? But he is the accuser of our brethren. Okay, mind you mga kapatid, isa siyang accuser, not judger. Siya lang ay nag-aakusa, hindi humahatol. Hindi si Satanas ang trabaho lang niya ay mang-akusa, hindi maghatol. No? So pag sinabi ni Satanas na ikaw ay nagkasala, no, pierno ka na, no, ikaw ay makasalanan, ikaw ay walang kwenta, akusasyon pa lang po 'yun. Hindi 'yun paghatol ng Panginoon. But sadly, may mga tao o may mga Kristiyano na pinakikinggan yung akusasyon na 'yun ng kaaway. And they take that accusation as a verdict. They take that accusation as a bilang isang hatol ng Panginoon. Pero mga kapatid, ang condemnation na ito ay galing sa kaaway. Condemnation is of the devil. Ang kaaway ay palagi na nagbibigay ng akusasyon, criticism, and condemnation sa mga Kristiyano, lalo na kapag tayo ay nagkasala. Kaya sabi ko po kanina, condemnation is experience para sa mga mananampalataya after sinning and after repenting. No? Kapag katapos natin magkasala, nandyan na yung kaaway. No? Sasabihin so, nagkasala ka na naman. Ako, parang hindi ka naman Kristiyano, hindi ka naman ata matawid, hindi ka naman ata pinanamahayan ng Espiritu ng Diyos. Nagkasala ka. No? Nandyan na agad siya. Naghahanap siya ng pagkakataon para pabagsakin tayo sa pamamagitan ng kanyang words of condemnation. No? Minsan naman, no, sa ating susunod na point, ourself can give us condemnation. Ourself can give us condemnation. Yung ating sariling puso, no? Ang mismong minsan nagbibigay sa atin ng condemnation. O doon tayo nakakaranas sa condemnation. Bakit? 1 John chapter 3 verse 30. Basahin natin isang part sa talatang ito sa English. 1 John 3 verse 30 at 20. Sabi dito, for if our heart condemns us. So may pagkakataon talaga, we may not realize it, pero minsan yung guilty feeling na nararanasan natin dahil sa condemnation ni Satanas o kaya sa kasalanan na nagawa natin ay galing pala talaga sa ating sarili, ating puso. Self-condemnation na nai-inflict sa ating sarili. Tandaan natin mga kapatid, the heart is deceitful above all things. Ang puso natin ay mapandaraya. Kaya may pagkakataon talaga na kahit yung ating mismong puso na kasama sa laman natin, no, ang nagbibigay sa atin ng feeling na ito na condemnation at nagtutulak sa ating papalayo sa kaaway. Kapag yun yung nangyayari, ang labas po nun mga kapatid, parang binibigyan natin ng day off ang kaaway para mag-condemn sa atin. Kasi binibigyan na tayo ng condemnation ng ating mismong sarili. Pangpito, marahil dito na ako magpuputol mga kapatid. Pagpasensya nyo kung talagang parang nakahang tayo. Siguro hanggang tayo dito 3-part, pero dito na lang po magtatapos. Panghuli, condemnation is a lie. Ang condemnation ay kasinungalingan. Because it comes from Satan and the father of lies. It sometimes comes from the heart. The deceitful above all things. Ang papandaraya sa lahat ng bagay. Condemnation is a lie. Tandaan nyo na po yan. Dito na po ako magtatapos. Condemnation is a lie. Pagkatapos natin magkasala, kung tayo ay magkakasala, pagkakasaon talaga kasi sabi sa sa Proverbs a righteous man may fall 7 times. Dahil sa ating pagkakasala, kahit tayo ay mga mananampalataya na, the devil will speak condemnation. No? Pipilitin ng kaaway na tayo makondemn. But that is a lie. No? Isa po iyong kasinungalingan. No? At bibigay tayo ng dahilan niya sa mga susunod. Pero hanggang doon na lamang po muna ako. No? Bigyan natin hanging ito para tuloy-tuloy yung flow. Sunod, at kahit tayo ay humingi pa ng katpatawaran sa Panginoon, minsan sisingit pa rin diyan yung kaaway o kaya yung ating damdamin na magbibigay sa ating kaisipan na sigurado ka ba talaga na pinatawad ka ng Panginoon? No? Sigurado ka pa talaga na hindi mo na uulitin yan? No?
And I repeat mga kapatid, I cannot stress this enough. Condemnation is a lie. The words of condemnation that the devil gives or our heart speaks to us ay kasinungalingan. Sige na nga, para hindi na masyadong mapuputol, para naman medyo kahit paano complete yung ating devotion. Magbigay na po ako ng isang dahilan, no? Medyo move forward tayo ng malayo-layo, no? Bakit kasinungalingan ito? Dahil una sa lahat, Romans chapter 8 verse 33 to 34. Pakibasa niyo na lang po 'yun sa inyong sariling panahon, pero ito po yung pinupunto noon sa English. It is God who justifies, who is he who condemns, no? Simula nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon, we are already being justified by God, no? Ginawa na tayong matuwid, justified, and made righteous. Tinuring na matuwid ng Panginoon. Imbes na tayo ay tinuring na makasalanan, nung tayo sumampalataya sa Panginoon, ginawa na tayong matuwid, tinuring tayong matuwid. We have been justified with Christ, no? We are made righteous in Christ. Nung tayo ay sumampalataya sa Panginoon, ay inalis ng Panginoon yung track record natin na mga kasalanan at pinakita tayo, dineclare tayo as righteous, hindi makasalanan. Kaya kung tayo ay nakaranas ng condemnation, no, after sinning or after repenting, kasinungalingan na po yun, mga kapatid. Dahil tapat at makatarungan ng Panginoon na tayo ay papatawarin niya sa ating mga pagkakasala, no? Ang kaaway, pilit lang tayong pinapamukha sa atin na tayo ay hindi matuwid. But when you ask for forgiveness and repented of your sin in front of God, tayo ay pinapatawad at ginagawang matuwid ng Panginoon. We are righteous. So, condemnation is a lie. Hanggang dyan na lamang po muna ako, mga kapatid. Paumanhin mo na lang po, no? Next week na lang po natin itutuloy. Condemnation is a lie. Walang mabuting na idudulot ang condemnation sa atin. This is of the devil. Ang condemnation ay galing sa kaaway, no? At galing din sa minsan galing din sa ating pusong mapandaraya. So, never listen to a lie. Kung ang condemnation ay kasinungalingan, why listen? If condemnation is a lie, why do we need to listen to condemnation? Kung ang condemnation ay kasinungalingan, ano pang silbi para pakinggan ng bagay na ito? Ganda na lamang po tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo sa oras na ito. Nawa ay nagkaroon kami ng kaliwanagan patungkol sa condemnation, na ito ay galing sa kaaway at minsan sa aming mapandarayang puso. Pero salamat, Panginoon, na binibigyan niyo kami ng dahilan para hindi napakinggan ng condemnation na ito, kundi ito ay talikdan, hindi pakinggan, hindi pansinin, dahil ito ay kasinungalingan. Maaari kaming akusahan ng kaaway araw-araw, pero Lord, salamat po sa kaalaman na pinagkaloob niyo po sa amin ngayon. Dahil alam na namin ngayon na ang akusasyon na iyon ay wala namang katotohanan. Ang dapat namin paniwalaan, O Diyos, na kami ay inyong tinuring na matuwid. Ang hatol na binigay niyo po sa amin ay katuwiran, dahil sa pananampalataya namin sa inyo. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isang narito sa mga susunod na po ng buhay namin sa araw na ito, O Diyos. Ang pagpapala, ang pabor, ang pag-iingat na nanggagaling po sa inyo ang sumabawat isa. Sa kanilang pagtatrabaho, Panginoon, sa ibang mga kabalahan, samahan niyo po kami. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Palain po kayong lahat ng Panginoon. Muli, mga kapatid, sama niyo po sa panalangin ang aking mga pagmimisyon po. Ito sa buwan ng June sa Taiwan at sa UAE. Buong month ng June ay doon po tayo pupunta sa Taiwan at UAE. Pakisama po sa panalangin ng mga anniversaries, no, at ang patuloy na pag-iingat po ng Panginoon. Kung nais siya pong tumulong, feel free to contact me po at pakisama po talaga sa panalangin. Malaking bagay po ang panalangin niyo sa mga pag-mission na ganito. So God bless po sa bawat isa. Sa Diyos po ang lahat ng papuri.